Ay my God, talaga yung kamatis ko. Ang dami ng bulaklak guys. Oh, Roma tomato to ang pangalan. Oh my God, I'm so happy. Pinutulan ko na siya. Ayan. Uy! Ano yan? Hala. May nagbigay siguro. Ay. Oh my God. Ang dami nito. So guys, so for today's video, ayan. So tayo po ay maglalagay ng mga compost sa ating tanim at magdidilig ng halaman sa labas. Ayan. At update ko din kayo sa mga nangyayari na sa aking tanim sa labas. Merong nakakatuwa at merong nakakainis at nakakadismaya. So let's go. Uy! Ano yan? May naglagay dito? Blessings na naman yan? Hala! May nagbigay siguro. Ay! Oh my God! Ang dami na naman ito. Galing na naman to kay ano? Galing na naman to sa mami ng landlord. Oh my God! Ang dami ko nang itatanim guys na ano? Na kamote. Uy, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Pero tingnan natin kung kamote ito kasi dalawang klase ito eh. Yung tinatawag na nilang yam. Hindi siya kamote guys. Ayan yung version ng kamote nila dito pero tawag nila dyan yam. So, ayan may mga bell pepper tayo. Uy, timing. Magkaldereta ako guys. Meron din ano? Meron din carrots. Ang dami pa namin patatas dun sa loob ba. Wala oh. Ay, thank you Lord. Blessings yan. Itong mga ganto guys, nakukuha nila to sa may ano, sa may tawag nito sa turnaround. Ano yan siya? Para siyang lugar yan siya na kung saan yung mga farmers nagdo-donate ng kanilang mga pananim, yan yung mga ibang, basta yung mga may sobra sa kanilang, diba, sa mga groceries, ayan, na sumusobra, tapos sa mga farmers na may sobra sila ng mga patatas, ganyan, ginagawa nila, dinodonate nila doon sa turnaround, tapos, per ano ata to, per town, something, ganyan, bibigay sila. So, hindi lang mayaman, hindi lang mahirap yung nandoon. Pare-pareha silang kumukuha doon kasi nga marami naman, ganyan. So, ayan. Malaking tulong din kasi. Ito maganda itanim guys, so yung ganyan. Uy, may mga ganto. Yan yung maganda itanim. Mainit pa sa labas. Pag maulan naman, ang lamig. Kakatapos ko nga lang maligo, ang init. Magbukas siguro ko ng aircon ay. Ang kamote na to, hindi siya talaga nga kamote na gaya sa atin sa Pilipinas. Ang tawag nila dito ay yam. So, ito kapag naluto na siya, hindi siya kagaya ng kamote na medyo hard, diba? Pag luto na, tapos medyo maligat, ganyan. Ito, hindi. Para siyang tawag nito. Alam mo yung sobrang lambot niya. So, ang gawin ko siguro, ano na lang yan. Tawag nito. I-kamote Q natin. Ayan. Actually, ito yung sinasabi ko sa inyo na tinanim ko sa labas. Ganito, oh. Yan. Diba? Puputulin mo yan. Yan, ganyan. Pinutol mo. Ito, yung gantong part, ito yung tinatanim ko sa labas. Yan. So, may itatanim na naman tayong panibago. O, ganyan yung itsura niya, oh. Tapos, kapag naluto siya ang lambot, diba? Ito yung hindi ko siya bet na ilaga talaga. Yan. Marami na naman tayong ano yan. Nagbala tayo ng kamote. Meron na naman tayong ilalagay sa compost. Yung compost ko ngayon guys, yung iba, nilalagay ko siya sa may malaking garapon na merong water para mabilis mabulok. Tapos kapag nabulok na, saka ko siya ilalagay sa halaman. O, diba? Ano siya? Sa texture pala makikita mo na hindi siya tawag nito, hindi siya maligat kapag naluto. Para siyang watery. Ano ba tawag din sa ano? Malabsak? Tawag sa Tagalog? Malabsak ba? Sa Karaya, tawag din ganas. Hindi talaga siya lasang kamote. Di ba yung kamote sa atin, ang lasa no, may aftertaste, para siyang may pagka
lupa, something yung lasa. Tatanim na naman natin to. Naluto ko na yung kamote actually. Ginawa ko ng banana cue. Masarap pala siya kung gagawin mo siyang banana cue kasi hindi siya, di ba ipipito mo siya so hindi siya masyadong madudurog. Ganyan. Masarap siya. Para siyang crossbreed ng kalabasa at saka kamote. Sarap. Prepare ko na yung baka para mamaya malambot na ba. Kasi papakuluan ko. Kasi pag nagluluto ako ng mga basta baka, hindi ako basta-basta nagluluto na yung matigas. Gusto ko yung malambot, yung hindi ka mabilis matunaw sa tiyan ba. Ganon. Luto ko siya ahead. Para, kasi matagal, mga oras na inaabot yung pagpapakulo ko kasi nga hindi ako gumagamit ng pressure cooker. Ginagamit ko yung normal lang na lutuan. Dagdagan natin yung patatas. Maganda yung marami. Kasi marami tayong patatas. Napapakuluan ko na habang didilig ng halaman sa labas. Ayan. So, paghuhugasan na natin ng mga bell pepper, carrots, tsaka lagyan ko kaya ng nung kamote. Para manamis-tamis, no? Yung kaldereta. Ano kaya? Maya, pag-isipan ko yan. Pwede naman. Tatanim ko na naman sa labas. Para dalawa na naman yung additional natin na tanim sa garden. Saan na ba yung isa? Hoy, saan napunta? Mamaya nahalo kita din, ha? Hindi ka pwede itapon. Itatanim kita. Hoy, nasaan na yun? Ano ba? Ako lang mag-isa dito sa bahay. Minsan talagang naghahagirapan pa. Ano na nailagay yun? Mahirap talaga yung may edad na. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Maya na nga lang. Ubos yung oras ko kakahanap sa'yo. Kung kailan ako lalabas at magdidilig eh. Ang kamote naman ang nawawala. Kalimutin na talaga si Inday ba? Tingnan nga ulit natin. Double check nga ulit. Baka nandito lang nagtatago yun. Ano nawala yun? Aloko. I'm so forgetful na ba? Saan ko ba nagpunta ba? Huh? Wala talaga. Ano ba? Kinuha nyo ba? Baka kayo nanonood yan. Dahil sa himik mo, baka kinuha nyo na ha? Ano ba? Lagyan mo lang muna natin ng asin. Ay! Kita mo? Makalimutin. Diyan lang pala na yung pinato. Talaga mahirap pag may edad. Nandiyan lang pala sa harapan ko. Pumihira. Talaga kamote ka. Anak ka ng kamote. 35 pa nga lang no? Makalimutin na. What more pa kung makaabot na makarating na ng 40, 50. Oh no. So, let's go outside. Teka lang. Yan. Lagay natin dito yung compost. Tapos, lagyan natin na tubig bigas. Kasi yan yung tubig bigas. Mabaho na yun. Kaya bulok na. Kaya mabilis na ito mabulok. Kasi nga, bulok na yung tubig bigas na gagamitin natin. Mainit pa rin. Ano ba yan? Nainitin na ako sa din sa labas ba? Nakatambay. Ganito yung vitamins ng kanin para sila tumaba. Ako. Talaga itong tanglad. Dito ko na yan siya nilalagay. Pero hindi yan siya dapat pinidiligan araw-araw guys kasi hindi siya ayaw niya ng sobrang basa na lupa. Dapat moist lang. Ang dami na niyang anak eh. Anak niya. Tapos ito dilig natin din yung mga patatas. Ang tissue na. Diligan natin.
kalabasa na tinanim ko dyan, guys. Ayan. Pero ibang klaseng kalabasa nga to. Tingnan mo yung kalabasa na to pag namunga. Ganyan, oh. Tingnan mo. Nasa puno yung bulaklak niya. Oh, ganyan. Nagkukumpulan. Ibang klaseng kalabasa to eh. Butter squash yung tawag nila. Itong mga to, hindi ko muna didiligan to. Kasi basa pa yung mga lupa eh. Ang taba ng kamatis na. Tingnan mo yung kamatis. Lahat na sila may bulaklak. Sunod na araw makikita ko may bunga na yan na lumalabas yan. Oh, diba? Ito nakakatuwa. Ang taba niya kasi. Tingnan mo. May sanga siya dyan. May bulaklak siya dito. May bulaklak siya dyan. Tapos ito yung sanga niyang bago. Namumulaklak na din. Taba. Hira o diba? Kung hindi tayo nagtanim, wala tayong ganyan kagandang kamatis. Tapos itong ano natin, mga sili. Hindi ko alam kung ano to, oh. Nayaan ko lang siya tumubo dyan at mamulaklak. Kapag nagbulaklak na, saka natin malaman kung damo ba yan. Wild na flower. Ito sibuyas natin. Ito yung yung laman na tinanim ko. Ang pagkaiba ng laman na tinanim at laman ang dahon. Malalaki na tong dahon ito. Nakasibol pa lang. Ay, teka lang. Lagay pala natin yung kamuti dino na tinanim na yung pinutol ko dun sa taas. Kad natin dini. Itong mga patatas, guys, 4 na container to. Ayan o. 4 na container yan. Puro patatas yan. So, nakikita nyo ba na tawag nito, na mataas na sila? Ang gagawin ni husband niyan, lalagyan niya ulit ng additional soil hanggang sa pataas ng pataas hanggang sa umabot dito. Ayan, ganun pala yung technique niya dyan, guys, magtanim kapag laman na patatas. Yung pechay, nakakadismaya talaga to eh. Tingnan mo naman ang itsura, oh. Sino ba matutuwa dyan? Payat-payat. Kaloka. Buti pa tong talong. Mag-isa lang sa buhay. Nasusurvive siya. Ito, isa pa to. Nilagyan ko na ng abono to, guys, ha. Pero ewan ko, parang walang talab. Bilang. Ito, dadagdag natin ito din eh. Pinutulan ko na yung mga dulo ng kamote para magsanga pa siya. Ayan o. Pinutol ko dito para magka-produce ng bagong sanga dyan. Ayan, kita nyo? Bagong sanga na siya o. Ayan, nagpo-produce na siya. Para mabilis dumami. Ganun din eh. Ayan. Lahat sila. Ito kasi bago pa lang, naghahabol pa tong mga to. Ito yung sabi ko na Japanese sweet potato na binili namin sa tawag nito sa Chinese store. Ano yan siya, guys? Violet din yung laman, as in super pretty. Yan. So itong sitaw, kung humahabol siya, kawawa man tong isa kasi nga tong kinakain ng mga piste-piste. Hindi pa kasi ako nakakapag-produce ng ng tawag nito, yung pang pesticides na spray ba. Gagawa nga ako nun. Ito yung alugbati ko, guys. Oh. Ito, kakalipat ko lang yan. Ito, malalaki na. Yan. Ilang puno pala to? 1, 2, 3, 4. So, 5 puno yung alugbati natin din. Ito na, guys. Luto ng ating beef caldereta. Ayan. Nilagyan ko siya ng actually, nung kamote nga. Ang sarap, guys. Parang malinamnam siya. Tapos, sobrang lapot. And then, tapos, nilagyan ko rin siya ng celery. Ayan. Parang ginaya ko yung beef stew nila dito. Kasi may beef stew din sila kahawig nung sa atin sa Pinas. So, ginawa ko. Pero pinag-combine ko yung Pinoy at saka American. Ayan, may celery din siyang kasama. Ayan. So, yum, yum, yum. Hello guys, hanggang dyan lang muna yung ating video for today. So, bye-bye guys. God bless us all.